and Sir Adrian Den Rosario. Maraming salamat po. And of course, thank you sa lahat ng training team in Global Staff at sa lahat na nandito ngayon. Maraming salamat po. Of course, I would like to special mention sa aking kapulang na grupo kay Master Rocky Recurrente. Every Friday in community! Maraming salamat! Of course, thank you sa mga upline sa atin dito, upline Bayan ng Dani, upline Carlo Binaventura, mga upline ngayon, upline Rosa Dua, at of course, sa nag-mentor ng grupo natin, classmate, mentor Joseph Lim, and Project Mentor Community. Maraming salamat po sa ating lahat. And of course, special mention sa napakalapit yung leader na dito ngayon, Mentor Janet Delen Bauhay. Alright guys, mag-start na po ako. Nag-start po ang kwento ko that was nung isa kong kaibigan, nung pare ko na nagdala sa akin sa negosyo na ito. Ang pangalan niya, Andy Yakat, isa sa mga Hall of Fame ng company natin. Since magkasama kami sa trabaho sa Taiwan, invite niya ako. Actually, sa lahat ng katrabaho niya, ako itong kaulong-nahan niya invite. And of course, automatic yan. Typical ang sagot. Hindi ako pwede. Ayoko niyan, scam ko niyan. Balikan mo lang ako kapag yumamang ka. Alam niyo mo kasi, konting segue lang. Sa amin ko kasi, nung nag-aaral pa lang ako, sa amin ng tatay ko, mga anak, wala kaming pwedeng ipamana sa inyo. Kundi ay makapagtapos kayo ng pag-aaral. Kaya sinaksak ko sa isip ko, kailangan makatapos ng pag-aaral. Bakit? Ang sabi ng tatay ko, para gumanda ang buhay mo at hindi ka magaya sa akin. Kaya medyo ginalingan ko pag-aaral. Nagtapos po ko ng dalawang kurso, Bachelor of Science in Public Administration and Bachelor of Arts in Political Science. Huwag niyo pong isipin, matalino po ako, matalino lang po. Kita ko kahit may nakahangam ang mga sagot ng mga klase ko. In short, after graduation, nagtrabaho agad ako. Habang nagtatrabaho ko, after 1 year, ang nangyari, kulang pa pan-chicks. Hindi kaya pinakapos. Kaya nag-isip akong mag-abroad. And that's the reason behind kung bakit ako umabot ng 12 years pabalik-balik sa Taiwan. Since I was a former OFW, as what they have mentioned a while ago. Kaya po, nangyari, totoo po talaga ang law of attraction. Habang iniisip ko mag-abroad, meron akong kaibigan na niyaya sa akin, punta tayong Taiwan, may interview. Sumama naman ako, 10 kami. 10 kami from Mindanao, since taga-Ligan City ako that time. Pumunta kami ng Manila, nagpa-interview ng exam. After lunch, may resulta na. Ngayon, nakita ko yung pangalan ko, isa ako sa pumasa. Ito ang problema. Yung siyang ko kasama, lahat sila bumagsak. Tanungan niyo ako namin. Kasi po, tinanong ko yung staff, bakit po ma'am, yung mga kasama ko, hindi sila pumasa. Or in fact, parehas kami nagsagot. Nagagayahan kami. Ang sabi ng staff, alam niyo mo kasi sir, hindi po sila pumasa sa isang requirement. Ano po yung requirement ma'am? With leasing personality. Kaya sabi ko, well, I agree with you 100%. Seryoso kasi kayo masyado. Medyo ginano mo lang ng konti. Alright. Kaya naman po, nung nasa Taiwan na ako, pabalik-balik. Kasi alam niyo po, pangarap namin mga OFW. Magtrabaho, magkaipon, pag-uwi ng Pilipinas, magtayo ng sariling negosyo. Ang nangyari, wala, drawing lang. Kaya po, nung na-invite ako ng aking mentors, ang nilakan, unang-una, that was 3 years ago, na-reject ko siya. Pero time na, nang medyo nanawala ako, I prayed for an opportunity. I realized that when you ask God, God will always respond for an opportunity, but God will never give you an answer. Kaya after I prayed, naalala ko yung babae ko, naibigan ko sa akin ang nilakan. Sabi ko, pre, nasa Pilipinas na ako, kumusta ka na? 500 sa After 1 hour and 30 minutes, dumating sa bahay. In-explain niya sa akin yung about him global. August up, mamaya pa. At gagawin niyo. Same pa rin ang Walang ano doon? Mahina? Mahina doon sa taas, ha? Kaya for me, wow! It's a great achievement, bakit?
Mr. Speaker, if you always do Lahat na what ng klase, you always nandito na. done, you will always get what you Ah. always done. Kapag paulit-ulit mo na ginagawa ang isang bagay, paulit-ulit na magkikisuta mo. At kung kaya gusto magkaroon ng pagbabago ang buhay mo, dapat may gagawin kang bago. Doon ko na-realize, kaya pala, for how many years na pabalik-balik ako sa Taiwan, walang nagbabago sa buhay ko kasi wala
time, ito, where are you? This time, ito, ang value nito ngayon is worth 25 million niya in just 3 years. Nakikita niyo to, ito yung mga panahon na nag-uusap kami ng misis ko. Ang pangarap niya, gusto niya magkaroon ng restaurant. Kaya sabi ko, sige, in time, God willing, may ibibigay ko sa'yo. Kaya nung naitayo yung building, pinagawan ko siya ng sariling restaurant. Grabe no? Grabe. Ngayon, syempre, pag may restaurant, nilubos-lubos ko na. Kahit hindi niya pangarap, binigay ko na ano. Ang ginawa ko, pinag-aaral ko siya ng culinary sa school ni Chef Boy Logro. Ayan na siya ngayon. Kaya kayo, pag mamili kayo ng partner nyo, kailangan kayang ibigay yung mga pangarap nyo. Kaya yung misis ko, paminsan, nag-guest yan sa TV. Paminsan-minsan nag-artista din. Ayan yung misis ko, sobrang sexy at napakaganda. Palakpakan nyo naman. Ayan, ito yung next car ko, Ford Ranger Raptor. Alright? Tapos po, ito yung bago ko lang binili last year. Binili ko siya, actually this is a farm. Ang plano ko nito, gagawan ko ng rest house o kaya resort. Ang ganda nito pagkabili ko na to, kasi ang harap ng bahay, ang mayari Escudero. Ang likod ng bahay, yung anak ni Max, o yung Max Restaurant, yan. Kaya nung binili ko ito na 3.5 million, ngayon in just 1 year, 7 million ang value. Yeah. Kaya dito rin kami nagbabanding ng grupo. Okay? Yun sa araw, ito yun sa gabi. Ito naman yung travel. Marami sa sobrang ganda ng global, nakakapag-travel ka ng libre. Ito sa Taiwan, bibilisan ko na. Hong Kong, Jeju, South Korea, in travels ko, libre ito Same time, well, pinag-umasas ito sa South Korea. Last year lang yan, sa Macau, Malaysia, Singapore. Napapansin nyo lahat ng travel ko kasama kay misis ko. Bakit? Hindi kasi ako buo pag hindi ko siya kasama. Yeah. Diyan kayo magaling eh. Nakita nyo yan? Nakita nyo? Kung walang global, hindi mangyayari yan. Bakit? Maldives yan. Ang nakakapunta dyan, mga mayayaman lang. Buti na lang nag-global ako. Tama? Nakita nyo yan? Grabe no? Next, yan yung why ko kanina. Okay, the question is, ano yung nangyari doon sa deepest why ko? Guys, ito nangyari. Pinag-aral ko sa De La Salle University, Manila. And you know what? School yan ng mga mayayaman. Walang mahirap dyan, lahat mayaman. Yan. Ang hirap, parang hirap magyabang niya ko sa din. Pero hindi ako nagyayabang, nag-i-inspire ako. Yan talaga totoo. Okay? Alam niyo yung family ko? Okay? Yan. So yan yung ating closing part. Guys, ito yung pinikwento ko sa inyo, totoong nangyari sa buhay namin. Pag iniisip ko